mercy on us and on our world. For the sake of His sorrow passion, have mercy on us and on our world. Heavenly Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. Without torment for our sins and those of the whole world, for the sake of His sorrow passion. So, bibili ako. Bibili ako. Si Kuya, saan si Kuya? Kanina. Welcome sa ating wala yan. Ito po yung tindera dito. Sir, ito po yung tindera dito ha. Ah, yan. Tinotor. Magaling. Ay, yung dyan. Ay, meron tinda rin pala kayo ganyan, te? Meron din pala kayo ganyan. Bumili ako doon sa Bumili ako doon sa may simbahan. Kay nanay. Oo nga, no? Ganda, oh. May ano pala dito, eh. Artista ka na. Sige po. Te, pag ano ako mamaya, ay mamaya wag pa sa parking, ano ka. Dito pa ka. Tapos na ako, eh. Nagbablog ka. Tapos na po yung ano. Yung vlog mo. Tino Tour. Kasi Ate Polo to, ano to, the best ano to, for tourist. Iligtas ka pa rin ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Hinayaan ka ng Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang Biyernes Santo ay pagdiriwang at pag-alala sa nangyaring pagpapakasakit, pagpasa ng krus at kamatayan ni Jesus. Ang mabuti sa Biyernes Santo, ang tama sa Biyernes Santo, na ikaw ay mahal pa rin ng Diyos. Tayo ay Kanyang iniligtas at hinayaan niya tayong mabuhay at dating sa atin. Wala nga, teka lang muna. Pagbalik nga si Kuya. Ang dilim. Pasok mga suki, presyong divisoria, 10-10 Boss, pili lang, boss. Ay, Salamat. nga bukayo. Ang pangit. Wag. Ayaw ko.
Kamay po, sir. Tanungin ko sa kanya, gusto niyo po lang type. ay ibinabalik po namin sa paraan lalang namin. Alam niyo po mga kapatid, hindi po ginagawa ng Diyos ang magpapagay tagal-tagal. Dahil alam niyo po, kung sino man sa atin na narito, yung bahay ito, walang nakakaalam ano po ang lalabas ng Diyos. Sabi ko nga po, hindi natin magtiwala kung saan ang ating nabus. Dahil tanging ang Panginoon lamang po ang nakakaalam kung sino tayo at ang ano ang ating patutunguhan. Gawa ko, sa iiwanan mong awitin ito ay maging inspirasyon sa ating lahat. Gaya na naging inspirasyon din po sa aking buhay. Ang mahal, magagawa ang Diyos. Alam kong mahal, magagawa ang Diyos. Kung ako'y tapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko na'y magagawa ang Diyos. Alam kong iringin ng Diyos ang salubong. Alam kong iringin ng Diyos ang salubong. Kung ako'y magtatanong
Dahil po na sinabi sa Mateo 4:4, Walang sino ang nag-uunay sa kinakailangan, kundi sa bawat salita na mamutangin sa bibig na nagagaling sa atin ng Mas Kristo. Muli po, sa mapagparang araw sa ating lahat. Magsisilong po tayo para sa panalangin na pamukunan po sa atin ni Mother Irvin Andres kasama ang kanyang pamilya. O Jesus, nagdusa ka hindi lamang dahil sa pagkatawang uhaw, kundi tunay na pagkauhaw para sa kaligtasan ng tao. Tunay na ninasa mo ito para sa amin. Ang iyong pagdanasa ay nagmula sa iyong pusong naghuhumiyak para sa aming pag-ibig, sa aming kaluluwa, sa aming pagsisisi, sa aming mga kasalanan na tumaasa ng pakikipagkasundo sa iyo. O banal na mananako, ang aming tanging mithiin ay yung muli mo kaming makakasama hanggang sa buhay na walang hanggan. Itanim mo sa aming mga puso ang nag-aalab na pagdanasang magtayo ng matibay na pundasyon para sa iyong kaharian dito sa lupa. Matutuhan nawa na Sa akin ang buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Naganap na, natapos na, pero tapos na nga ba? Kasi sa ating mga Pilipino, may ibang kahulugan ang salitang tapos. Di po ba? Kapag nagkukwentuhan kayo, kapag may kasama kayong marites o marisol, di ba kapag nabibitin sa kwento, anong sinasabi ninyo? O tapos? O tapos? And then, magkukwento. Bitin pa rin. Sasabihin na naman ninyo. O tapos? Di po ba? Ang ibig sabihin din pala ng tapos ay hindi pa tapos ang kwento. Nagpapatuloy pa ang kwento. Dinaganap pa rin hanggang ngayon. Is ko na sa ano. Bale ko, sulit na ako dito na sulit na. Okay. Thank you na ya. Thank you po. Thank you po. Ay nagkapagdudulot ng kawalan at kalungkutan. Totoo ng kamatayan ay kalungkutan ang pagkuha. Pero ilatanang ng kamatayan sa Biyernes Santo. Jesus ay nag-alay ng buhay doon sa krus. Jesus ay napako sa krus. Siya ay namatay. Subalit ipinangako ni Jesus na pagkatawanan nila siya luluraan, ahagupitin at papatid. Ngunit, papangon siya sa ikatlong araw. Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, Talata 34. Ito ang tama sa Good Friday. Ang kamatayan ni Jesus doon sa krus
ay ating katubusan. Ang kamatayan ni Jesus sa Diyos ay ating pagsilang sa buhay na walang hanggan. Ang pag-aalay ng buhay ni Jesus ay ating kapatawaran. Tayo, dahil sa kamatayan ni Jesus ay naligtas. Ito ang tama. Ito ang mabuti sa Good Friday na ang kamatayan ni Jesus ay hindi nagtatapos sa libingan. Ang kamatayan natin ay hindi nagwawakas sa lupa. Tayo rin, tulad ni Jesus, ay merong buhay na walang hanggan at naghihintay sa atin ang Diyos Ama na kung saan ikaw at ako ay ngayong tatanggapin, siya ay ating makakapiling. Mga kapatid, ito ang mabuti, ito ang tama, ito ang good sa Good Friday. Mga kapatid, sa darating na April 9, ipagdiriwang natin ang araw ng pag-ibig. Pinahilig natin kilala bilang